Mga sangkay, meron pong isang pambihirang nadiskubre ngayon doon po sa Davao. So sa lugar po nila former President Rodrigo Duterte, doon po sa Davao City, may nadiskubre nga po mga sangkay. Kasi nag-ikot po doon itong si Vince Dizon. Galing po sila doon, sila President BBM. Ngayon, nung lumipad si Pangulong Marcos, pabalik na po sa Malacanang. Ang naiwan po doon si Secretary Vince Dizon. At ako naman mga sangkay, saludo din po talaga ako sa taong to. Sobrang sipag po talaga. No, ito walang halong kulay ito kasi neutral naman po tayo dito. Pinag-uusapan po natin mga sangkay. Wala po tayong kumbaga pinapanigan dito. Kung ano lamang po makita natin, doon po tayo. Okay? At kung ano ang sa tingin nating tama, doon tayo mga sangkay. Hindi po tayo puppet ng kahit na sino. Kasi yung iba dyan, akala nila, katulad din po tayo ng iba mga sangkay. You know what I mean, mga sangkay, no? Pero ngayon, dahil wala nga pong nagdidikta sa atin, we can do kung ano man ang trip nating gawin pagdating po sa pag-vlog. Wala pong nagdidikta sa atin eh. Ngayon, mga sangkay, ang balita dito, nagsalita daw po itong si Vince Dizon. At ayon po sa kanya, nakakagalit daw po talaga ang nadiskubre. Ngayon, ano kaya yan? Pag-usapan po natin. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, i-click nyo na po yung subscribe, no? Para lagi po kayong updated sa mga vlog po natin. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Rekta po tayo. Ito yung komento ni Vince Dizon. Sabi po dito, nakakagalit talaga. Ngayon, anong nangyari? Sumang-ayon po si Representative Pulong Duterte. Sabi pa po niya dito, tama ka Vince Dizon. Nakakagalit talaga. Don't stop at expressing anger. Open the books. Name names. File cases. Ito yung kanyang payo mga sangkay. Guy, Vince Dizon. So bakit ganun kalakas ang loob nila Representative Duterte? No, nasabihin ito na, ang sabi po dito, open the books, oh. Name names, file cases. At isa sa sinabi niya dito, don't stop at expressing anger. Bakit ganun kalakas ang loob na sabihin po nila? Malinis ba sila? Wala ba silang ginawa ditong kababalaghan? May tinutukoy ba silang nagmaniobra sa Davao City kung bakit po binabaha pa rin sila? Up to now? Ngayon, mga sangay, ito po. Ito si Vince Dizon. Ito, for me, kung ako lang, gusto ko to maging senador. Gusto ko nga to maging presidente. Kung ano lang, kasi ang problema sa Pilipinas, hype eh. Kung magaling ka, kapag kasikat ka, saka mananalo ka, mga sangkay. Ako, malaki ang quality ni Vince Dizon. Kahit presidente, napakasipag na tao. At saka hands-on. Pinupuntahan niya po mismo kahit po yung mga sirang kalsada na pinupost sa social media, pinupuntahan niya at nagagalit po talaga siya kapag nakikita niyang walang ano. At saka, walang social media. Walang social media daw po si Vince Dizon. So, ibig sabihin, hindi po siya nagtatrabaho na pampahype, mga sangkay. Kasi kung iba to, gagawa ng social media para, siyempre, makita yung accomplishment, tapos ang ginugol pala yung maging senador, di ba? Siya wala, mga sangkay. Sabi pa nga po niya, naiintindihan niya lahat ng galit sa DPWH. Alam niya yung pinanggagalingan, sabi po niya. At naiintindihan niya kung nagagalit din ang taong bayan sa kanya. Grabe, no? Grabe ka-humble ang taong to, mga sangkay. Ngayon, tingnan po natin. Utang ina, 7 taon yung hindi ginawa to. Diyos ko. 2019 pa to. Ito. Tapos wala nang ginawa dito. O, yun ang problema. Utang ina talaga. Kitang-kita mo, mataas doon. Dito mababa. Ba't hindi pa pinantay yan lahat? Anak ng puta talaga. Di ba? So, papasok ang tubig talaga sa loob every time na babaha. Tinago nila yung pera. Sabi po ni Kuya, oh. Ano sabi ni Kuya? Nila yung pera. Talaga. Tinago nila yung pera. Mhm. Kasi kung may dadugtong na yung dike yan, hindi magkakang ganito eh. Di ba?
kung dinugtong yung dike na yan, yung flood control na yan, hindi sana aabutin sila ng baha. Totoo yan. Kung di ninakaw yung pera, dapat wagang ganito eh. Grabe oh, diyan pumapasok yung tubig. Kaya pala yung baha. Pero first things first, Yusek Charles, magpa-dredge ka na dito. Ang gagawin natin, kung gaano kataas yun, ipapantay natin dito. Grabe, no? So, isa lamang po ito sa ginagawa ngayon ni Secretary Vince Dizon at ako mga sangkay, natutuwa din po talaga na kumbaga itong ating secretary na to ay napakasipag. Hindi po siya yung tipong mga sangkay, yung tipong alam niyo yun, yung parang nagtatrabaho lang pag may spotlight, 'di ba? Ito siya talagang ayan pinuntahan ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang Barangay Bangkal, Davao City kasunod ng utos ni Pangulong Marcos na agad tingnan ng ahensya ang sitwasyon ng mga residenteng nakatira malapit sa Talomo River na nalubog sa matinding baha noong nakaraang linggo. O ngayon, susolusyonan na po ito mga sangkay. Sigurado yan kasi pumunta po doon si Secretary Vince Dizon. So, sa mga kapatid po natin dyan sa Davao City, ayan po, for the first time, makikita nyo yung trabaho talaga ng isang opisyal ng gobyerno. Kasi sigurado ako aayusin to nila Secretary Vince Dizon. Itong taong to, deserve nito maging maging kung pwede lang, di ba? Maging senador, mga sangkay. Number 1 senator ko to kapag tumakbong senador. Kahit hindi mo ako kilala, senator, di ba? Hindi pa siya senator. Secretary Vince Dizon. No, kasi sipag po talaga. Ngayon, mga sangkay, ito yung sinabi ni Secretary Dizon. Sabi dito, ito. Since 2019, walang nangyari dito. Hindi in-address. Meron na palang pagpapataas nung dike. Pero naputol, hindi tinuloy-tuloy. Kung yun nagawa sana na 7 years na yung dumaan, di grabe masyado yung perwisyo. 10 years na raw walang dredging dito. Merong 2023 master plan. Hindi pa nai-implement. Hindi ko alam kung bakit walang ginawa sa dami ng perang bumuhos dito. Nako. Ngayon, ito ang sagot ni Pulong kay Secretary Dizon. You ask why nothing substantial was done after 2019? That's a fair question. But the answer is not outside the DPWH. Naa mismo sa inyong opisina, sabi niya. Naadiha ang libro sa DPWH, ayaw ibutang sa kilid ug patulga. So, nandun daw sa opisina ninyo ang sagot, sabi niya. Nandun daw sa opisina ni Secretary Vince Dizon sa DPWH. Sabi dito, nandyan sa libro ng DPWH. Ayaw ibutang sa kilid o patulga. Huwag mong ilagay sa gilid at parang parang patulugin. Yung records ang tinutukoy dito. The records will tell you everything. Who prepared the projects, who approved them, who failed to fund them, and who allowed a complete master plan to gather dust while the Baweños continued living in danger. Kung tinuod nga nakakagalit, then don't stop at expressing anger. Open the books, name names, file cases. So, sana tingnan po yung record ng DPWH, no? Kung ano ang mayroon doon. Ano ba talaga ang nangyari? Nasabotahe ba yung Davao? Ano ba ang ginawa sa kanila? Bakit hindi na ipagawa yung project? Bakit naputol? Nasa DPWH na po. Nasa record. So, tingnan. Ano nga ba ang nangyari? Open naman po, mga sangkay. Wala naman pong sinabing masamang tinapa itong si Congressman Pulong laban dito kay Secretary Vince Dizon. At alam ko, mga sangkay, nagagawin ni Secretary Vince Dizon ang tama para buksan ang dapat mabuksan.
Alright? Good job, sir. At ayun na nga po, ano po ang inyong opinion tungkol dito? Ito po yung na-discover, oh. Si Kuya, oh. tinago nila yung Talaga. Ay, ba't di pa pinantayan nga? Anak ng puta talaga. tinago nila yung pera. Kasi kung may dadugtong na yung dahil yan, hindi magkakaganito eh. Mhm. Totoo yan, kung di ninakaw yung pera, dapat wagang ganito eh. Ay, mapapaaray ka na lang talaga. Anong inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, mahanap nyo rin po itong Sangkay Revelation. Alright? Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.